Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na si Lodi Anisa Dico, Lodi Roll Cloma, Lodi Kaizen, Lodi Baby Rain TV, Lodi Asta Boy, Lodi Mark Jason Herdero. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-9 na kabanata sa pagpapatuloy. Sa isang iglap, isa-isang lumapit kay Jinmu at Baekpyo ang mga mandirigmang nagbabantay. Sinabi pa ng ating bida sa mga ito na gusto kong ayusin ito sa maayos na paraan, kaya makisama kayo, ayos ba? Tumugon ang lalaking may espada sa unahan na kupal ka bang bata ka? Na mabilis itong sumugod sa ating bida habang sinisigaw nito na ano bang pinagsasabi mo. Mabilis na tumalon si Baeke. Upang harangan ang ginawang atake nito sa ating bida na sinabi pa niya na masyado ka pang mabagal. Na tumilapon ang hawak nitong espada sa hangin. Na bumagsak sa lupa habang ang enerhiya sa itak na malapad ni Baekpyo ay tila usok na lumalabas dito. Nang dilat ang mga mata nito at mahigpit na hinawakan ni Baekpyo ang hawakan ng kutsilyo. At sinabi sa kanyang isip na ang enerhiyang nakuha ko gamit ang teknik ng pagsipsip ay umiikot na ngayon sa aking sentrong enerhiya. At lahat ng enerhiyang ito ay dumadaloy sa buong katawan ko. Na sinabi nito na dahil ngayon na ganito na ang kinalabasan ng lahat. Ginoo, panahon na para gampanan ko ang tungkulin ko rito. Na nabaliw na naman ito, sang espadang iwinasiwas ng may diwa ang bumulwak, na nagpalabas ng mga guhit sa hangin, sinasabi pa sa isip niya na nag-uumapaw ako sa lakas. Na natakot ang mga kalaban na napangiwi ng mga muka ito. At sa ilang sandali nagpaulan ng atake si Baekpyo na tinawag niyang Destruction Wind Slash. At sa ilang sandali, pulang dugo ang bumulwak sa lugar kung saan dumaan ang naguguluhang espada na may kulay dugong enerhiya. Na sinisigaw pa ng ibang kalaban na isang siraulo. Tuluyan na siyang nabaliw. Sinabi ng ating bida sa kanya na masyado kang nag-enjoy dito. Na namumula ang muka nito na tumugon lang ng tawa sa ating bida. Sinabi ng ating bida sa mga natitirang bantay na ayos na siguro ito. Para maintindihan niya ang kalagayan nyo. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na dalhin nyo rito si No Young-chan. Sa kabila na pinakita ng ating bida sa kanila, hindi pa rin. Sumunod ang mga ito. At hinawakan ang kanilang mga sandata ng mahigpit. Sinabi sa kanila ng ating bida, makikipaglaban pa rin ba kayo? Humakbang ang ating bida na may nilalabas na enerhiya, sinasabi sa kanila na kung ganun, kung ayaw niyong ilabas, kailangan ko na lang siyang ilabas mismo. At itinikom niya ang kamao ng mahigpit na may malamig na enerhiya malapit sa kanyang baywang. Nang tumapak siya sa kanyang mga paa at bumaka sa lupa, huminto sa paghinga si Jinmu at mabilis na pinalawak ang kanyang kapangyarihan. Tumingin siya sa mga ito ng seryoso. At ibinato niya ang kamao sa hangin papunta sa mga ito. Pagbagsak nito, ang asul na enerhiya na umaabot sa mga ito ay lumilikha ng pag-ikot sa hugis ng isang dragon na bumabaluktot ng katawan. Na tinatawag niya ang teknik na ito na Seven Star Fist. Wave of the Heavenly Dragon. Isang spiral ng baluktot na enerhiya ang sumabog sa pangunahing tarangkahan, tumama sa pader, at ang mga mandirigma ng Tyrant Hall, na sumusugod mula sa lahat ng direksyon, ay tumalbog sa loob na parang mga nahulog na dahon na tinatangay ng bagyo. Ang makapal na alikabok ay bumalot sa lahat ng dako at pagkatapos ay tumigil. Habang nakangisi ang ating bida ng masama, sinabi sa isip ni Baekpyo na alam kong malakas siya. Pero sobrang lakas niya. Isipin mo na isang suntok lang niya, kaya niyang wasakin ang lahat ng ganun lang. Walang bakas ng pangunahing tarangkahan na naroon lang kanina at ang buong pader ng Tyrant Hall ay gumuho. Hindi, dapat ko bang sabihing sumabog? Gayon din, walang tao sa harap ni Jinmu. Dose-dosenang walang buhay na lalaki na sumasalakay sa kanya sa harap ay tumalbog sa loob kasama ang sirang pader at lahat sila ay nawalan ng malay. Hindi nakapagsalita si Baekpyo sa gulat. At pagkatapos sinabi nito sa isip na nasanay na ako sa kanyang magaan at magaspang na personalidad at nakalimutan ko sandali. Ang katotohanang isa siyang ganap na mandirigma sa bingit ng sensyura. Dahil nawasak ang gusali kung nasaan. Si No Young-chan na unang nakilala niya si Jinmu at nanlaki ang kanyang mga mata. At sinabi na hindi ba't ikaw yung lalaki kaninang umaga sa kainan. Kumurap si No Young-chan habang naglalakad sila at nakita ang isang puting buhok sa tabi niya. At napaturo ito at sinabi pa na ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo ngayon. Kumaway ang ating bida sa kanya at sinabi na nandito ako para hanapin ka.
Pinatawag kita, hiningi ko sa kanila na palabasin ka, pero patuloy silang naglabas ng kanilang mga espada. Sana naiintindihan mo kung bakit ko kinailangang wasakin ang gusali. Nakatingin ito sa kanya at halos lumabas ang sumpa sa kanyang muka pati na ang mga natitirang mga tauhan nito. At sinigaw nito sa ating bida na ikaw. Trinato kita bilang isang mahalagang panauhin habang magalang na nakikipag-usap, pero heto ka ngayon, kumikilos na parang isang baliw. Dagdag pa niya na ano ang hinihintay niyong lahat. Palibutan niyo siya. Nang ibigay ang kanyang utos, nagsimulang palibutan ng mga mandirigma ng Tyrant Hall sina Jinmu at Baekpyo nang may brutal nilang buhay. At napasabi ang ating bida na hindi ito maganda. Dagdag pa niya habang inangat niya ng hinlalaking daliri ang espada na kung ganito mo gustong laruin ang mga bagay inilalagay mo ako sa isang napakahirap na sitwasyon. Pinagpapawisan itong tumawa at sinabi sa kanya na hirap na sitwasyon, ang yabang mo naman. Pumasok ka ba rito nang hindi inaasahan ang gantong mangyayari? Baka nga nasa antas ka ng power key. Pero isa kang tanga sa pagpasok sa ganyang sitwasyon. Dagdag pa niya sa mga tauhan nito na puntahan si Mok Inyom. Siya ang nagsabing siya na raw ang bahala sa lalaking yan. Isang alagad nito ang lumapit sa kanya at ibinulong na sa totoo lang, matagal na rin naming siyang hinahanap pero wala talaga siya kahit saan. Sa tingin ko tumakbo siya palayo. Nanlaki ang mata nito at sinabi na tumakbo na siya. Nakatingin ito sa ating bida na pinapalibutan ng kanyang mga alagad sinabi niya na siya pa nga yung nag-udyok sa atin na makipag-away, di ba? At ilang sandali pa ay isang puwersang tumama sa lupa habang hawak ang espada ay sumabog sa paligid nito na parang binomba. Ang nagkalat na enerhiya ay lumilikha ng malakas na hangin, nagpapalipad ng alikabok at nagpapakita ng kamanghamanghang tanawin. Gulat. Pagkabigla. Hindi ito mailalarawan bilang ganoon ang pagmumuka ni No Hyung-chan nang makita niya ang katawan na naputol sa hangin na lumilipad. Nang ilang beses siyang pumikit at nagising, dose-dosenang pangunahing mandirigma ng Tyrant Hall ang nakakalat sa lupa, nagsusuka ng dugo. Karamihan sa mga kasalukuyang klaseng mandirigma ay namatay dahil naputol ang kanilang mga katawan. At si Jinmu na lumabas mula sa alikabok. Nakatayo sa madugong lupa, nakangiti siya na parang demonyo. Hawak ang kanyang espada na nagtutulo pa ang dugo mula rito. Tumingin dito at sinabi na sinusubukan kong huwag pumatay ng mga hindi orthodox na mandirigma. Pero, hindi ko rin balak magpakahinahon sa mga taong umaatake sa akin gamit ang kanilang espada. Dagdag pa niya na galing ka sa hindi orthodox. At sa ngalan ng lahat dapat alam mo kung kailan susuko kapag wala ng pag-asa. Naguguluhan ito sa mga sinasabi ng ating bida na hindi talaga ako ganitong klase ng tao pero matapos kong matutunan ang orthodox na martial arts, naging medyo mabait ang ugali ko. Na napasabi si No Hyung-chan sa isip na mas mabait. Ano nang pinagsasabi niya? Pagkatapos ay lumapit pa siya ng isang hakbang. Parang isang sugo na dumating para kunin ang kanyang buhay. Napalaunik ito ng laway at nangininiga ang buong katawan nang tinutukan siya ng ating bida ng espada na sinasabi niya na sige, sagutin mo ako at hindi kita papatayin. Tiningnan ng ating bida ito ng seryoso at tinanong sa kanya na nasaan yung walang hiya na si Mok Inyom. At dito na po nagtatapos ang ika-91 kabanata. Ika-92 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida sa kanya na nasaan ang walang hiyang si Mok Inyom. Nanginginig ang buo nitong katawan sa takot habang nakatutok ang espada ng ating bida sa kanya. At pautal-utal na sinabi na dakilang Ginoo. Si No Hyung-chan na nagyayabang kanina ay lumuhod sa harap ni Jinmu at yumuko. Tinitigan ni Jinmu si No Hyung-chan na nanginginig sa kanyang paanan. Nanginginig na sinabi nito sa ating bida na sa totoo lang. Mukhang tumakas siya. Sinabi sa kanya ng ating bida na tumakas. Anong klase ng trick ang ginagawa mo dito? Nakayukong sinabi pa nito sa ating bida na totoo yan. Pakiusap, maniwala ka sa amin. Ginoo, wala talaga kaming kinalaman sa hayop na yon. Sinabi ng ating bida sa kanya na kung ganun bakit. Anong ginagawa niya sa Tyrant Hall noon? Tumingin sa ating bida ito habang nakaluhod na dahil. At kwenento niya na nanginginig si No Hyung-chan habang ipinapaliwanag ang kanyang nalalaman sa pinakamaraming detalye hanggat maaari. Mula nang dumating si Mok In-jeom sa kanila, inilabas niya ang kanyang mga suhestyon at lahat ng kanyang nalalaman tungkol dito.
At natapos ang kanyang pagkwekwento na makikita ang bilog na buwan at sinabi na ganun ang lahat na nangyari. Habang nakatutok pa din ang espada niya dito, sinabi ng ating bida na isang silver longsword. Tumugon ito na oo. Sinabi niya na basta ibigay namin ang silver longsword ng Baek Clan Manor, ang natitirang lahat ay magiging pag-aari ng Tyrant Hall. Si Jinmo, na ilang sandaling nag-isip, ay sumulyap kay Baekpyo. At tinanong niya ito na may ganun ba kayong mahalagang silver longsword sa bahay niyo. Napahawak ito sa kanyang baba habang nag-iisip na sinabi na isang silver longsword. Dagdag pa nito na may isang item na ipinasa-pasa sa bawat henerasyon para sa master ng Baek Clan Manor. Nanlaki ang mga mata ni Baekpyo. Nang may mapagtanto siya at sinabi sa isip na huwag mong sabihin. Baka papunta na siya sa Baek Clan Manor para kunin ang espada na yon. Biglang may kumislap sa isipan ni Baekpyo at sinabi na si Yorin ay nasa panganib. At pagkatapos ay mabilis itong tumakbo habang sinasabi na Ginoo, kailangan ko ng mauna. Nakatingin sila kay Baekpyo na sinabi ng ating bida na tila hindi marunong maghintay ang taong iyon. Napakapadalos-dalos niya. Ibinalik ng ating bida ang tingin niya kay No Young-chan. At pagkatapos sinampal niya itong naiinis at sinabi na anong tinitingin-tingin mo. Gusto mong mamatay dito mismo. Dagdag pa niya na iniisip ko pa lang na ang isa sa makalangit na unorthodox sect ay napaikot ng iba at nagpasimula ng gulo. Parang gusto ko nang basagin lahat ng buto mo. Kaya huwag kang tumingin sa akin at ibaba mo yang ulo mo. Habang papaalis na ang ating bida, sinabi pa niya dito na ikalat ninyong lahat ang inyong puwersang mandirigma at huwag kayong kikilos hanggat hindi ko kayo tinatawag. Naiintindihan mo? Habang nakahiga ito sa lupa, sinasabi niya sa isip na pinatay mo silang lahat, wala nang natira para ikalat ko pa. At tumugon ito sa ating bida na oo, sir. At nakangising sinabi niya sa isip na si Mok Ingriom ay nasa Baek Clan Manor, ha? At ito na rin siguro ang panahon ko para kumilos. Lumipat sa Baek Manor kung saan ang mga talulot na mga bulaklak ay lumilipad sa hangin na may bahid ng dugo. Ang nakaitim na tao ay winasiwas ang espada sa isang tauhan ng Baek Clan. At habang nakikipaglaban si Baekyorin sa pinuno ng mga nakamaskarang lalaki, pinipigilan ng ibang kasamahan nito ang iba sa likod niya. At ilang sandali pa ay napasukan ng dugo si Baekyorin. At sinabi nito na nakatutok ang kanyang espada sa harapan na sino ka. Isa ka bang mamamaslang na ipinadala ng Tyrant Hall? Sinabi sa kanya ni Mok Ingriom na ang dami mo namang tanong. Ibigay mo na lang ang Bloodless Manual. Kapag ginawa mo yan, paliligtasin ko ang buhay mo. Nakangiwi ang muka ni Baekyorin at sinabi sa isip na Bloodless. Ano yun? Ang Bloodless ay ang tawag sa nakaraan ay Zero Pressure Point. Iniunat ni Mok Injeom ang kanyang daliri patungo kay Baekyorin na nagtataka. At sinabi sa kanya na ang token na yan ang kumakatawan na ikaw ang pinuno ng pamilya ng Baek Clan Manor. Ang bagay na yan na nakatago sa loob ng damit mo. Sinundan ng kanyang mga mata ang daliri ni Mok Injeom patungo sa kanyang lig. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung nasaan ang Bloodless. At sinabi sa isip na ito ang hinahabol niya ang token na ito. Na wala namang silbi kundi maging simbolo na kumakatawan sa pinuno ng pamilya ng Baek Clan Manor. Sa isang banda, ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Panginoon ng sandaang pamilya. Gaano man kahirap mong hilahin ito? Isa lamang itong palamuting bagay na hindi nahuhulog sa espada. Pero bakit ito hinahabol ng mga mananalakay? Ano ang sikreto? Na pinagmamasdan niya si Baekyorin habang nakangisi. Tumingin din sa kanya si Baekyorin ng seryoso at sinabi sa isip na hindi mahalaga kung anuman ang dahilan niya para gusto niya ito. Halata namang hindi malinis ang intensyon niya. Nang itaas ni Baekyorin ang kanyang espiritu, tumaas ang kanyang intensyon, at ang mga bilog na singsing na nakakabit sa gitna ng talim ay tumama na parang tanawing dumaraan sa hangin na lumilikha ng malinaw na tunog ng bakal. At sinabi niya na wala kayong makukuha mula sa Baek Clan Manor. Tinitigan ni Mok Injeom si Baekyorin. Na mariing nakatitig sa kanya na napangiwi ng bibig at sinabi na hindi mo magagawa. Wala ka ng ibang pagpipilian kundi ito. Mabilis na pasugod ito kay Baekyorin, hawak ang espada habang sinasabi na kailangan ko na lang putulin ang ulo mo at kunin ito. Si Baekyorin ay agad na gumawa ng wasiwas ng kanyang espada upang harangan ang pag-atake nito. Sa tuloy-tuloy na pag-atake nito sa kanya, napasabi si Baekyorin sa kanyang isip na buwisit, siya ay napakabilis.
Nagmadaling inikot ni Baekhyun ang kanyang mga braso sa kanyang ulo. At sinabi niya sa isip na nawala siya. At ilang sandali. Pamabilis na napatingin siya sa gilid. Na isang suntok na mabilis na tatama sa tagiliran ni Baekhyun, ngunit ang espada niya ay nakaabang para dito. Mabilis na winasiwas niya ang kanyang espada sa kamay ni Mook In-jeom. At winasiwas niya muli ito sa harapan na may intensyon na putulin ang ulo nito. Ngunit naiwasan niya ito habang nakangiti at sinabi na nagdudulot ka ba ng oras hanggang sa bumalik ang martial master na nakatagpo mo kanina. Ibinuka ang palad sa harapan at sa kabilang kamay hawak nito ang kanyang espada na masayang sinasabi sa kanya na walang kwenta yan. Sa mabilis na paggalaw ni Mook In-jeom tinamaan niya sa katawan si Baekhyun. Nanlaki ang mga mata nito na napunit ang kanyang damit sa dibdib dahilan ng paglabas ng bloodless na nakakwinta sa kanyang lig. At napaluhod siya habang nakatingin kay Mook In-jeom na nakatutok sa kanya ang espada nito. Nakangisi ito sa kanya at sinabi na nakakapanghinayang, ang ganda pa naman ng mukha mo. Kukunin ko na lang ito. Itinaas nito ang kanyang espada na nakangisi na ihahampas kay Baekhyun. Sa pagdating sa kanya ng espada nito napakagat siya sa labi na bumilog ang mga mata. Si Baekhyun ay mabilis na tumatakbo mula sa ibabaw ng bubungan. Tumalon siya mula rito at hinagis ng mabilis ang kanyang sandatang itak na malapad kung saan malapit nang tumama ito sa kanyang kapatid. Na sinisigaw niya na Yorin. Ang itak niyang malapad ay eksaktong tumama sa espada ni Mook In-jeom dahilan ng pagpigil nito. Nagulat ito at hindi makapaniwalang sinabi na ano. Isang butcher knife. Saan ito nanggaling? Sa isang hindi maunawa ang sitwasyon, nagpakita ng misteryosong ekspresyon si Baekhyun. Nang makita niya ang kanyang kapatid na mabilis na napunta sa kanyang harapan. Habang nakatalikod ito napawika si Baekhyun na pyo. At dito na po nagtatapos ang ika-siyam na 22 kabanata.